guys, good morning. So today for our Electro 6 class, I will show you the different navigational equipments we have on the bridge and how to assess and test for their working operational plan. Yan. So first of all, kung hindi mo alam yung equipment, you always have to look on your manuals. So una nating step, may troubleshooting, and if you want to check something sa equipment niyo, lagi mo isilipin ng mga manuals niyo. Pero yan, because everything is here, operational steps, no, paano gamitin yung mga equipment natin, nandito lahat yan. Also how to test and troubleshoot. Yan. So for example, itong Furuno Operator's Manual Satellite Compass, nandito na lahat yan sa ating maintenance and troubleshooting. Yan. How to troubleshoot, diagnostics, and how to test our equipment. Yan. So, let's go. Punta tayo sa mga equipment natin. And so guys, learning outcome number 1, perform diagnostic test and maintenance to check normal operation of radar. So yan. So, normally, kailangan nyo lang pumunta sa system. Siyempre, depends lang yan sa maker ng ating radar. So sa amin, Sperry Marine. If you don't know sa radar ninyo, check nyo lang yung manual. Pero dito, system status, yan, pwede nyo makita dyan yung status ng kung ano yung status ng system. And then, dito sa test data, yan. So makikita nyo dito sa list. Yan. So it means, pasado yung system ng aming radar. Okay, so meron pang isa which is yung performance monitor. Kasi naka-lock sa radar namin. Pero sa mga ibang radar, nabubuksan niya. Ang purpose ng performance monitor, magbablast siya ng signal sa magnetron, tapos makikita kung meron pa bang enough power yung magnetron natin. So meron niyang minimation na distance. But anyway, kung hindi nyo alam, always check your manual. Makikita natin lahat yan. Learning outcome 1.2, perform diagnostic test and maintenance check of operation of GNSS equipment. So, what is GNSS? Global Navigation Satellite System. So, in short, yan, dyan tayo kumukuha ng position. So, tara dito. Sa amin dito, meron kaming Furuno Satellite Compass. Ito yung GNSS namin. So, syempre, iba yan sa GPS. Ang GPS, ano lang ito Global Positioning System. Ang GNSS, nandito na lahat. Meron dito GPS, meron dito Beidou, meron dito Galileo. Nandito yung mga iba-ibang satellite from different countries. So, eto, paano natin siya i-test? So, punta tayo sa menu and then system setup. Yan, tapos test. Again, it all depends dun sa maker. So, kung hindi nyo alam sa maker ng yung satellite system, check the manual. So, enter tayo and then test. Yes. So, yan, tingnan natin. So, lahat ng mga button, check natin dito. Up, right, left. Ito mati-check natin kung gumagana lahat ng buttons. Enter, display, in, everything set up, system status. Yan. Then, let's wait. Yan, kita natin. Okay, display, okay. And then yan, i-check niya yung system niya. Out 1. And kung may problema dito, mayroon naman dyan lalabas na alarms kung may problema dito. So, ayan. So, nakita natin na wala na siyang alarma. So, everything is okay. So, sa Furuno namin, ang next step para mag-reset siya, kailangan natin i-reset ang satellite compass para mag-reset siya. So ito yung kanyang switchboard box. I-off lang natin yung power kasi i-on ulit para mag-reset yung system. So tingnan natin. Yan. So yan. So nag-reset na siya. So everything okay. Kung nakikita nyo lang, iba lang ang date kasi nag-GPS rollover na siya. And pakita mo yung date. Yan. September 17, 2004. 2024 na ngayon. Ang actual date namin is May 3. Ayan, sa kalendaryo. May 3, 2024. Ayan. So, ang tawag dito, GPS rollover. Pero, para to sa ibang topic at susunod ba tapos sa inyo. So, next. Learning outcome number 4. 1.4. Perform diagnostic test and maintenance to check normal operation of speed lag. So, punta tayo sa speed lag natin.
So ito yung speed lag namin, Sperry Marine Navinat 400. So madali lang paano mag-testing. Ayan o, mag-test. Sabay lang natin ang dim, plus at minus. Ayan, nakikita natin. So kung may problema dyan, may lalabas na alarma. But okay lahat, so walang lumabas na alarma. So next, 1.5 learning outcome. Perform diagnostic test and maintenance to check normal operation of echo sounders. Doon tayo sa echo sounder. So ito yung echo sounder natin. Madali lang siya. So enter. Ang ite-test lang naman dito if yung alarm, gumagana yung alarm eh. So baba tayo sa test alarm. Enter. Ayan, gumagana yung alarma. So escape ulit tayo. So paano natin siya i-verify kung tama yung lumalabas na data dito? Madali lang. Pag nasa puerto kayo, mayroon naman dyan na sa charts natin tulad nito, mga depths dito sa chart. Ayan, i-compare lang natin siya sa lumalabas dito. Ang tawag dito is depth below kill. Yan. So lagi nyo lang tatandaan na depth below kill pag ibigay. So kailangan i-dadagdag nyo yung draft forward. So next, perform diagnostic tests and maintenance to check normal operation of Marine Autopilot. So ito yung Marine Autopilot namin. Sperry Marine pa din. Navipilot AD2. So madali lang, parang dun lang sa speed lag natin, test dim 1 and dim minus and dim plus. Ayan. Ayan. So everything okay. Yeah. Again, pag di nyo alam, always check your manual. So last, learning outcome 1.7, perform diagnostic test and maintenance and operation of other navigational equipment. So dito sa barko, maraming mga navigational equipment. So it's not limited dun sa mga na-discuss ko sa inyo. So the basic first thing to do, pag hindi nyo alam ang equipment nyo, always look on the manual. So nandito yan lahat, meron yan sa video. So katulad nito. So ayan, mga manuals namin sa bridge. So lahat ng mga navigational equipment, meron yan dyan. So ito, Furuno, satellite compass, echo sounder, yan, lahat ng mga, ito, DGPS, lahat ng mga pinakita ko sa inyo, yan, is nandito. So all instruction is here. So if you don't know what to do, hindi nyo alam kung anong gagawin nyo sa mga equipment ninyo, always check the manual. So yun lang, hindi kayo mawawala dito.